Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakalaking galaw mula kay Ripple. Naglabas po siya ng fresh $200 million acquisition para palawakin ang paggamit ng XRP at RLUSD. Ang kumpanyang nakuha ni Ripple ay tinatawag po na Rail. Isa po itong Canadian Payment Infrastructure Fintech. Bakit kaya mahalaga ang hakbang na ito? At ano po ang magiging epekto nito kay XRP at sa mismong ecosystem ni Ripple? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano po ba ang kumpanya na nakuha ni Ripple? Ayan, ang Rail ay isa po itong kumpanya na unang kilala bilang Layer 2 Financial na itinatag noong taong 2021 ni Banu Cooley at saka Taron Mistry. Nasa Toronto po ito nakabase at ang pangunahing ginagawa ng Rail ay ang magtayo ng infrastructure na nag-uugnay sa stablecoins at saka fiat systems. Ang layunin po ng Rail ay gawing mas mura at mas mabilis ang cross-border payments gamit lamang ang isang API. Ayon po sa projections, ngayong taong 2025, inaasahan po na makakahawak si Rail ng halos 10% ng global B2B stablecoin payments. Malaki na rin po ang suporta kay Rail bago pa siya makuha ni Ripple dahil may backing ito mula sa Galaxy Ventures at saka Accomplice. Noong taong 2024, nakalikom po ang Rail ng $10.7 million sa isang Series A funding round. Ibig pong sabihin, matagal na siyang itinuturing na isang attractive target para sa mas malalaking kumpanya gaya ni Ripple. Kung iisipin po natin ang pagkakakuha ni Ripple kay Rail ay hindi lamang simpleng expansion. Isa po itong malinaw na pahayag na gusto ni Ripple na palakasin palalo ang kanyang position sa global payments. Ang epekto po nito sa market ay posible ring magbigay ng mas malawak na tiwala sa mga investors dahil may pinapatunayan po si Ripple sa pamamagitan ng high value acquisition. Ngayon ay ano naman po ang strategic direction ni Ripple? Ang pagkakabili kay Rail ay nagkakahalaga po ng $200 million. Hindi ito ang unang acquisition ni Ripple ngayong taon. Mas maaga noong taong 2025 or ngayong taong 2025, bumili rin siya ng prime brokerage firm na Hidden Road sa halagang $1.25 billion. Kung pagsasamahin, lumalabas na higit $3 billion na po ang nagagastos ni Ripple sa mga strategic acquisitions. Ang mga galaw na ito ay nagpapakita ng malinaw na direksyon kung saan ay gusto po ni Ripple na maging pangunahing player sa payment infrastructure at asset liquidity services. Ngunit, bakit mas espesyal ang Rail kaysa sa ibang acquisitions? Dahil direkta itong konektado sa stablecoin ng Ripple na RLUSD. Sa pamamagitan po ng Rail, mas mapapalakas ang USD payment corridors, mas magkakaroon po ng bagong third-party payment functions, at mas maayos ang internal treasury management ng kumpanya. Bukod pa dyan, mas mapapalawak din ang asset liquidity across multiple digital assets. Kaya sa madaling salita, ang direksyon na ito ay parang double booster. Una, pinapalakas po ang RLUSD bilang stablecoin. Pangalawa, mas pinapatatag ang posisyon ng XRP bilang bridge currency sa ecosystem. Ngayon ay bakit po ba maganda ito para kay XRP? Laging nasa core mission ni Ripple ang cross-border payments. At dito pumapasok po si XRP bilang bridge currency. Ang integration po ng Rail ay magbabawas ng friction sa pagitan po ng stablecoins at saka fiat currencies. Kung mas lalawak po ang paggamit ng RLUSD, mas lalaki rin ang demand kay XRP. At bakit? Dahil siya ang magsisilbing tulay or bridge sa buong sistema. Ang bawat adoption po ng RLUSD ay hindi lang pabor sa stablecoin mismo kundi nagdadala rin ng dagdag na paggamit kay XRP.
Kapag mas marami po ang gumagamit ng Ripple payment ecosystem, mas tumataas po ang utility ni XRP. At kapag tumataas po ang utility, mas nagiging attractive ito sa mga investors. Ang epekto po nito sa presyo ay posibleng positibo dahil mas maraming use cases ang nadadagdag kay XRP. Ngayon ay ano naman ang mas malawak na kahulugan ng acquisition na ito? Kung titignan po natin ang pagkakakuha ni Ripple kay Rail, ay hindi lamang simpleng pagdagdag ng kumpanya ito. Isa itong malinaw na signal na committed po si Ripple na magtayo ng diversified payments ecosystem. Gusto po ni Ripple na ipakita na hindi lang siya nakadepende sa isang asset. Mayroon po siyang RLUSD bilang stablecoin at si XRP bilang bridge currency. Kapag pinagsama, nagiging mas matatag ang buong ecosystem. Bukod pa rito, ang track record ni Ripple sa mga acquisitions na lampas $3 billion ay nagpapatunay na may pangmatagalang plano po siya. Hindi lang ito basta hype, may aktual na infrastructure at investment na nangyayari. At kapag nakikita ng market na malaki po ang pinapasok na pera ni Ripple sa kanyang expansion, tumataas po ang kumpiyansa ng mga investors. Ano naman po ang posibleng epekto nito sa market? Unang epekto ay tataas po ang demand para sa RLUSD dahil mas maraming business corridors ang magtutulungan nito. Ikalawa, dahil si XRP ang tulay or bridge, mas madaragdagan ang kanyang demand. Ikatlo, mas dadami po ang partnership at third-party platforms na posibleng gumamit ng Ripple payment solutions. Ang ganito pong development ay nagiging trigger ng positive sentiment sa market. At kapag positibo po ang sentiment, tumataas ang posibilidad ng price appreciation kay XRP. Gayunpaman, may mga risk pa rin. Ang laki ng investment ay nangangahulugang malaki rin ang inaasahan ng market. Kung hindi po agad makita ang resulta, posibleng magkakaroon ng short-term doubt or pagdududa. Pero sa long-term, kung tama po ang direksyon ng Ripple, ito ay magiging napakalaking hakbang para sa global adoption ng crypto payments. Yan bilang panghuli, kung susuriin po natin, ang $200 million acquisition ni Ripple kay Rail ay hindi ito basta simpleng expansion lamang. Isa itong strategic move na naglalagay kay Ripple sa mas mataas na position sa global payments industry. Para kay XRP, ito po ay malinaw na positive development at mas lalo siyang nagiging sentro ng ecosystem na may stablecoin na RLUSD at sa isang banda at global cross-border efficiency sa kabilang banda naman. Ang bottom line ay ipinapakita po ni Ripple na hindi siya titigil sa paglago. At habang patuloy po siyang gumagawa ng malalaking hakbang, mas tumitibay po ang posisyon ni XRP bilang isang mahalagang asset sa hinaharap ng digital payments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.